Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Mismo ng mga kababayan, si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya ang nag-remind sa ating mga kababayan para sa rally bukas po na ang mga rallyista po dapat ma-realize nila na kung mag-resign halimbawa yung ating Pangulo, ang beneficiary po si Sara. Yan sabi dito sa report ng Inquirer, Sindanya warns rallyist asking Marcos to resign benefits Sara Duterte. So mamili kayo, patapusin na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 o ipalit si Sara ngayon na. O diba? Yes, sabi niya dito, Sindanya urged critics of government to be vigilant of an allegedly self-serving political positioning by Duterte supporters who seek President Ferdinand Marcos Jr.'s ouster through the massive rallies on September 21. Kaya biglang ditaw si Chavit, gustong magsamantala. Gustong i-hijack mga kababayan yung rally bukas. Ginagatungan yung mga kabataan hoping na mag-ala Indonesia or Nepal. Pagkatapos sila nasa hotel lang, nakamasid, nakaprintera yung mga kabataan na ang akala nila magagamit nila. Tapos sila yung take over. Nag-gets ninyo mga kababayan? Kanya-kanya pong push ng kanilang self-serving political agenda. Kaya sabay-sabay na nagpapreskon. Kabilaan po. Si Chavit nagpapreskon. Si Sara, si Gidaldal. Kumakati na yung point po. Upong-upo na po mga kababayan. Ayan Kung makakatulong pa ba ito para makinig ang gobyerno, sana, yan ang dasal natin lahat, di ba? Dahil ayaw natin ng kaguluhan. Tsaka ayaw natin yung mga tao pumupunta sa lansangan dahil naaabala sila at naaabala yung mga hindi sumasali. Pero siguro ito na talaga yung paraan para ba marinig nila dahil malamang siguro pag isang boses lang tulad ko, boses ko lang, ay sasabihin lang nila, ay hindi, politika lang yan. Pero pag ang mamamayan na yung nagsabi sa gobyerno, mga mamamayan na wala sa pwesto, magsabi sa gobyerno na mali ang ginagawa ninyo at wala kayong ginagawa sa problema, sana makinig sila. Ang tanong na lang dyan, ma'am, alam ba nila kung ano yung dapat nilang gawin? Pabalik na naman tayo doon sa kapasidad ng kanilang pag-iisip. Pabalik na naman tayo doon sa sagutin niyo muna yung public hair follicle drug test para malaman talaga natin kung nasa tamang pag-iisip sila. Diba? So, pwede, simulan natin. Magsabi ang taong bayan. Hindi namin nagugustuhan ang mga ginagawa ng gobyerno. Tingnan natin, pag hindi pa maayos yung sagot dyan, meron na talagang dapat siyang gawin. Sagutin niya yung drug allegation sa kanya. Ano, kumbinsido? Kung tama pa daw ang pag-iisip kay Sara at mga DDS mga kababayan, ito ang may tamang pag-iisip at hindi kailangan ng check-up. Ito yung dapat na maupo agad-agad kasi nasa tamang pag-iisip. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Gomales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Nag-gets na ninyo ang may tamang pag-iisip at napabagay na iupo sa Malacanang? Hindi kailangan niya na check up mga ganyang uri ng tao. Sa totoo lang, ito po ang bagay na umupo sa Palasyo Malacanang. Magiging maayos tayo nito. Imagine myself
cutting his head. Cut his head. Na-realize. Ano? Ayos pa? Hindi kailangan yun magpa-hair follicle. Yan ang rason po kung bakit nag-warning si Sindanya na may gustuan niya na magsamantala dito sa rally bukas September 21. Kaya huwag magpauto po sa mga panawagan, lalo na ni Chapit, na pagdating po sa credibility, negative. Hindi zero, negative. Lalo na po yung gustong ipalit. You see? Parang yung kasabihan na jumping from the frying pan to the fire. Sunog. Diyan maging vigilant niya tayo, sabi ni Sindanya, of an allegedly self-serving critics of the government for political positioning by Duterte supporters. So seek Ferdinand Marcos Jr.'s ouster through the massive rallies on September 21. Gusto nilang gamitin. Sinusulsulan ni Chapit yung mga kabataan, pati yung military. Seditious na nga po yun. Pinapa-withdraw niya ng support sa ating Pangulo. Kaya lang, siyempre, sino mang makikinig sa ulyanin? Di ba? Walang makikinig sa ulyanin. Pagkatapos, doon sa bingi, mahirap na pala makarinig si Chapit. Kaya yung mga bumubulong sa kanya, yung mga malalapit lang sa kanya, sabi ko sa inyo dito sa mundo, gamitan. Ngayon, kung ang ating mga kabataan magpagamit, mag-ready na kayo sa presidente na nagsabing, drag me to hell. Pag akuan niya sa napunta sa impyerno, palitan ko si Satanas, ako ang presidente doon. Pati yung posisyon ni Satanas, mga kababayan, pinagnasaan. Tama bang pag-iisip yan? So sabi po ni Sindanya, people have to read that the call of Duterte supporters to unseat Marcos will only benefit a member of the said family, si Sara. Two youth rallies will be held on September 21 by different progressive groups to protest the massive corruption in infrastructure projects, but several observers have already raised concerns about these movements being hijacked by Duterte supporters. Gustong gamitin po, yung grupo po na legit na lumalaban sa korupsyon, wala yung panawagan, mga kababayan, na mag-resign yung ating Pangulo. Walang ganon. Kasi alam nila ang uupo si Sara. Ayaw nila si Sara kasi mas malala. Diba? Yung mga diskaya po, inamin na tumiba sa mga kontrata. Panahon ni Digong, 2016. Yan ang gusto nilang i-cover up. Kaya gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo kasi yung ating Pangulo yung nangunguna sa investigasyon laban dito sa mga flood control projects. Yung utos ng ating Pangulo, ang imbestigahan po, yung the last 10 years. So, pasok mga kababayan yung administrasyon ni Digong. Kaya gigil na gigil sila, mga kababayan. Kailangan na niya, ma-hijack natin ang rally. Mauto natin yung mga tao na tanggalin si PBBM para pag si Sara na ang presidente, wala nang investigasyon po na mangyayari sa flood controls. Flood control scam. Happy sila. Parang yung na-archive mga kababayan na impeachment ni Sara, walang trial. Nagets na ninyo? Yes, sabi ni Sindanya, the Vice President niya will be the President. So let us be careful of such groups whose political calls are self-serving, aside from hijacking the anger of the people that we want to express this coming Sunday, bukas po. Sabi ni Sara, hindi niya dapat, referring to our President po, hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability. Ginagatungan po yung damdamin ng mga tao. Lahat panggagatong ang ginagawa ni Sara para makaupo siya. Binakbaka ni Jose Castro. Sabi ni Jose Castro, marami na ang nakakaalam ng mga ginagawa ng Presidente Marcos Jr.
sa paglaban sa korupsyon. Hindi nakapagtataka na hindi alam ng Vice Presidente ito dahil madalas siyang wala sa Pilipinas. Overseas Vice President. You see? Kaya walang moral ascendancy na magsalita laban sa korupsyon itong si Sara. Kasi nga po siya mismo allergic sa accountability. Tama ba? Ayan po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.